Blessed are those who believe without seeing. John 20, verse 29. Magandang buhay sa lahat ng ating mga katiyats. Welcome back sa ating channel para sa analysis nitong magandang marker na natagpuan ni Katiyats. Ito'y concrete box na malaki na may butas. Pwedeng ang laman nito ay treasures. Pero bago tayo magpatuloy ay meron tayong titingnan na kahalintulad nito. Ito'y mga monuments sa kabundukan. Ang isang ito ay may marka ito. Ito'y American monuments noong World War II na nilagay nila. Parang boundary ng kampo ng military. Pero mahalata nyo na sa Amerikano kasi ang nakasulat ay English. Okay, so yung ganyan ay pwedeng walang treasure yan kasi American boundary. Kapag American ang marka noong nakita nyo, ay 50-50 na merong treasures. Pero kapag hindi American, lalo na kapag gawa ng Hapon, ay malaki ang porsyento na merong lamang treasure ito. Okay, shout out muna sa lahat ng ating mga katiyat. Shout out dyan sa buong Luzon, buong Visayas at Mindanao, at sa ating mga katiyats in abroad. Sana nasa mabuting kalagayan ng lahat. Shout out sa inyo dyan. Okay, ito yung example ng American monument noong World War II. English yung nakasulat. Boundary yan. At walang treasure. Pero, hindi natin alam, baka ginawang marker ng Hapon. Okay? So, meron akong ipapakita sa inyo na encounter din namin ng mga ganyan na concrete box. Sa bundok din ito, pero merong kabilya. Kaya, kapag may kabilya ay hindi ito made of Japanese soldiers. Ang concrete box ng Hapon ay walang kabilya. Kaya ito ang video, panoorin muna natin na rectangular na tinago sa bundok. At matagal na daw ito dito na nakahimlay. Kaya para malaman natin kung anong laman ay atin babasagin ito. Ang kasama natin dito ay si Jack Hammerman. Meron siyang kapal na 2 feet ang rectangular cement na ito. Meron siyang kabilya, kaya hindi ito World War II Japanese concrete cement. Ito'y sa palagay ko mga 1980s na kapanahunan. May kalayuan kasi ito sa highway, kaya nagtaka tayo kung bakit masyadong malayo ang pagkahulog sa kanya o pagka-bulldoze, pagtapon. Okay mga katiyats, so ito yung nakitang concrete box nila katiyats, nakalitaw na sa tuktok ng bundok ito eh. Kaya ito, kung tingnan natin, hindi naman ito septic tank, di ba? Kasi kung septic tank ito, merong bakat ng bowl diyan. Ito, pero butas lang ang nariyan. So, pwedeng tubo. Pwedeng tubo yan. So, kung tubo yan, ay pwedeng flagpole ito. Kasi nasa tuktok ng bundok. At kapag flagpole, ay dalawa lang ang paglagyan ng item. It's either na sa loob nito o sa baba. Sa baba ng flagpole. Yan yung pagbaon ng treasure. Yan ay isang small deposit lang yan kapag ganyan. Pero kapag ang loob ng concrete box na to ay may laman, ay hindi kukulang sa 10 gold bars ang meron diyan. Ang gold bars kasi ng Hapon ay malalaki. 15 to 20 kilos bawat isa. Malalaki, kaya ang kakasya diyan sa tingin ko ay nasa 10 o 1 dosina. Kung pasok ito sa 2 feet by ito 2 feet and then 2 feet naman ang height niya. Ito kasi ang mga sukat ng mga concrete box. 2 feet by 2 feet by 3 feet itong dito. Ito na side. Kung ganyan ang sukat niyan, 3 feet by 2 by 2. Ay nako. Lumundag na kayo sa tuwa. At lalo na kung tingnan nyo walang kabilya yan. Kapag walang kabilya, pag nagbuhos kasi ang Hapon ay wala ng kabilya. Kapag mga treasures.
Kasi aanhin nila ang kabilya, di ba? Ang importante lang naman ay mabuhusan ng konkreto para ma-preserve yung item. Kaya ito walang kabilya ay meron na kaagad 60% chances na merong ginto dyan. Kasi kung walang kabilya yan, gawa yan ng Hapon. Kasi kung mga may kabilya, katulad nung video na pinakita ko kanina, yung binakbak namin ay may kabilya siya. So ibig sabihin, gawa ng mga engineers or ng construction, di ba? So itong pinagtaka ni Katiyets, bakit may butas diyan? So tingin ko yan ay may tubo diyan, no? Klarong-klaro, bilog na bilog. So kung may tubo yan, pwede ngang flagpole yan kasi nasa tuktok ng bundok. Ngayon tingnan natin tong binakbak namin. Ito, meron din siyang butas, oh. Pero meron siyang kabilya. At ang kabilya ay deform rebars at itong mga deform rebars kasi ay bago na yan. Ang panahon ng Hapon ay kwadrado ang kabilya. Yung twisted na kwadrado ang kabilya, hindi bilog. So kung bilog, 80s na yan, after the war na yan. Kaya hindi ito gawa ng Hapon, pero binasag lang namin yan kasi nasa masukal na parte rin ng bundok. Malayo sa highway, kaya nagtaka ang mga tao diyan, bakit may konkrito sa malayo sa highway? Kung sa tabihan ng highway, ay siguradong yan, galing sa construction ng highway. Malayo kasi, kaya biniyak namin. Pero, alam ko na talagang hindi ito panahon ng Hapon. At nang mapulbos namin yan, ay walang laman siya. Ay talagang lang talaga siya, baka may nagbuldos at napunta siya diyan. Baka binuldos yung lugar at inilayo siya. Pero meron din kasing mga treasure na nilagay sa mga concrete box na mga monuments, katulad ng pinakita natin kanina. Kaya ang iba talaga ay binibiyak talaga yan kapag nakita, para mawala na yung isip na mayroong laman. Ito yung sinasabi ko na monument ng mga Amerikano. Mahalataan nyo na American monument kasi ang nakasulat ay English. Okay, ito naman boundary monument ito. Boundary ito ng kampo ng Amerikano noong giyera. Ayan, so ang sukat niya, meron siyang kapal na 1 foot. 1 foot lang ang kapal niya, pero ang sukat niya ay 4 by 2 feet. 2 feet dito, 4 feet dito, at 1 foot ang nipis. So 1 foot lang itong dito. So walang laman kasi manipis siya, di ba? 1 foot lang eh. Ang may laman talaga ay katulad nito. Ito, ayan o. Tingin ko ay 2 feet yan eh. O baka 3 feet pa nga yan. Kaya malaking concrete box ito. Tingnan nga natin ang top view. Ito, meron talaga siyang butas, oh. At kung tingnan natin dito, nakabaon siya eh. Nakabaon siya. Pero dito, nakalabas na siya, oh. Lumabas na siya. So, malaki ang tsansa nito. 60% eh. I believe na may laman. 60% ako naniwala na may laman yan, mga katiyats. Kaya ano pang hinihintay nyo? Balikan nyo na doon at biyakin nyo na. Pero meron akong sa inyo sa pagbiyak dyan. Kasi minsan ay sinamahan ng bomba ang pagmasa nito. Nilagay nila ang bomba dito sa gitna. Kaya kung tirahin nyo yan ang gitna dyan, kapag may bomba ay talagang sasabog yan. Ngayon, sa pagbiyak ng concrete box, ang pinaka-safe na bahagi ng concrete box ay itong mga kanto. Ito ang unang tibagin nyo, and then silipin nyo kung anong laman. Ngayon, kung makapal dyan, lipat kayo sa kabila. Ganun din kanto, tanggalin nyo ito, bakbakin nyo, at silipin nyo kung anong laman, gamitan nyo ng flashlight. Ganun din dito. Okay, hanapin nyo yung kanto na meron kayong masilip na butas.
At kapag sumilip kayo ay huwag kayo huminga kasi baka masinghot nyo yung singaw na galing sa loob. Merong mga poisonous gas yan na laman kapag matagal na saradong concrete chamber. Ito tamang-tama talaga oh. O ito, 1, 2, 3, 3 feet talaga yan eh. So ibig sabihin 1 meter by almost half meter. So ito dito 2. Nako. Parang ano na to, parang legit talaga to. Mga ka-TH. Kaya good luck sa inyo dyan. Good luck sa nag-send sa akin ito. Sabihin nyo na bilis-bilisan yan. Baka makita pa yan ng iba. Okay, so may tubo dyan eh. Kung ano man yan kasi nasa bundok eh. Kaya wala nang ibang patutunguhan yan. Yan yung lumabas na kasi medyo nakabaon siguro yan noon ay dahil sa mga landslide ay lumitaw siya oh. Lumitaw at ito halata oh. Ito yung nakabaon sa lupa noon. Lumitaw na siya. Siguro nag-landslide yan kaya lumitaw siya. At hindi naman ito CR, di ba? Hindi naman ito yung septic tank. Kasi kung septic tank, merong bakat siya ng bowl diyan, di ba? Kung tinanggal yung bowl, nakalagay diyan na inodoro. Kung merong inodoro diyan na nakaganyan, di ba? Makita yung simento ng pagdikit ng inodoro. Wala malinis eh. Oh. Ayan. Kaya yan ay tubo, sa palagay ko baka plug pole kasi tuktok ng bundok. O kung hindi man plug pole, ayan na yung butas na palatandaan na mayroon ng treasures. Okay, so ingat lang kayo dyan. Basta wag nyong tirahin ang gitna. Dito lang kayo. Dito pala, ito na portion, no? Itong kanto, dito nyo butasin. Wag dito, wag sa gitna kasi mayroong mga sorpresa pag gitna. Ang mga kanto-kanto lang ang butasin nyo para masilip nyo kung ano ang laman. Wag nyo kaagad tirahin yan. Baka ang laman yan ay mga explosives, diba? Baka mga armas, panggera. Kaya silipin nyo muna. Okay, so ako'y magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam at ingat kayong lahat mga ka-TH.